Hi everyone, my name's Len and welcome to Len Versation, your safe home where Filipinos can learn English with confidence. So if you're someone na sobrang eager talaga matuto ng English and gusto talagang mag-improve sa pagsasalita, this channel is definitely for you. In this channel, isi-share ko sa inyo ano yung mga natutunan ko through the years. Ito ay para mapabilis yung learning mo. And kasama na dyan, isi-share ko rin sa inyo ano yung mga English topics na pinagtuunan ko talaga ng panahon para aralin. And kung ano yung mga strategy na ginawa ko nung nagsisimula pa lang ako. I hope na nakapag-subscribe ka na because Lenversation channel wants to be part of your learning journey. So for today's topic, isi-share ko sa inyo kung ano yung 3 big reasons kung bakit tayo mga Pilipino ay magaling magsulat at magaling magbasa ng English but sobrang nag-struggle tayo pag kailangan na nating magsalita. So I'm sure it's not because we're bad at English or we're not smart enough to learn it. So merong mga reasons na kung bakit tayo nahihirapan magsalita. And once we understand them, speaking becomes easier. Here's the number 1 reason kung bakit tayo nahihirapan mag-English. And I believe that's because nung nag-aaral tayo, hindi talaga tayo masyadong obligado na magsalita in English. So may subject tayong English but we were so focused dun sa pagsusulat and pagbabasa. And hindi pa masyadong boom yung gadget that time, so yung mga AI. Unlike kasi ngayon na it's so easy to have someone na makakausap mo in English kahit hindi man talagang totoong tao. Ang daming mga AI apps na pwedeng tumulong sa atin na magkaroon tayo ng kapartner sa pagsasalita ng English. So naturally talaga mas gumaling tayo sa pagsusulat at pagbabasa kaysa sa pagsasalita ng English. Not because we can't, but because hindi talaga natin siya nagamit yung mga natutunan natin, hindi talaga natin siya na-practice into actual speaking. Now here's for number 2, and actually ito naman ay galing sa sarili natin, So, yung reason na yan is because talagang sobrang nahihiya tayo. Ito yung pinaka-common sa atin, Ang dami nating English trauma. Ayaw nating mapahiya, ayaw din nating mapagtawanan. Siyempre, sino nga bang gusto, di ba? Minsan nga, masasabihan tayo ng mga tao, lalo na kung nagsisimula pa lang tayo mag-aral and we're trying our best na mai-apply yung mga natutunan natin and magpo-post tayo, di ba, sa Facebook natin ng English, na mga caption and merong magsasabi sa'yo na English ka ng English, mali naman yung grammar mo. So ayun yung mga words na pwedeng magpa-shutdowns ng confidence natin pag nagsasalita tayo, kapag nag-aaral tayo ng English. I hope na walang maging ganyan dito sa atin, So sana maging open tayo for others' mistakes. Let's have a friendly community dito para maitama natin yung bawat isa and sabay-sabay tayong mag-improve. So for this number 2 reason, sana lagi mong matandaan na mistakes are normal, lalo na kung nagsisimula ka pa lang. So have enough patience with yourself. Sana maibigay mo yun sa sarili mo while you're learning. Hindi ka masyadong magmadali at ma-pressure sa mga judgment ng iba. Someday, gagaling ka rin sa English. Now, for number 3, kung bakit tayo nahihirapan magsalita in English, that's because we understand English in our mind, but we don't practice with our mouth. So kung mapapansin natin, tayo mga Pilipino, ang dami talaga sa ating magaling magsulat in English. Siyempre, magaling tayo magbasa. And minsan pa pag may mga naririnig tayo na nag-i-English, yes, kaya talaga natin silang i-judge. Kaya natin pansinin kung ano yung mali. Kaya lang kapag apply na natin siya sa sarili natin, kapag tayo na yung magsasalita, para bang lahat nawawala. Nagsisimula na tayong mautal, wala na tayong mga words na mabanggit in English, totally blank. So, and you know why? Because speaking requires muscle memory. So ito yung bagay na medyo hindi napapractice kapag nagsusulat lang tayo at nagbabasa in English. It's like knowing all the dance steps in your head, but not actually dancing. Ito yung bagay na sobrang i-encourage ko kayo na gawin ninyo. So dito nagsisimula pa lang tayo. And I hope na everyday ma-practice nyo talaga na ma-apply sa pagsasalita kung ano yung mga natututunan natin dito. Sana maalala nyo na speaking needs practice, not perfection. That's it guys. That's the top 3 reasons kung bakit
hindi tayo nakakapagsalita in English. So, I believe no, Filipinos are good at English. Kailangan lang natin ng confidence, ng guidance, and a safe place to practice. So always remember, mistakes are okay. They're part of the way. So don't be shy to speak and say, you can English that today. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe and hit that notification bell so you'll never miss any of our new Lenversations. Bye!